not to accept all those invitations? No, Your Honor. It was a. So it's- it is in accordance with the rules, Your So Honor. it's your own Attorney, volition. we will recognize you later because hindi po kayo nag-take ng oath. Oh, di ba? Tingnan nyo itong si Chihuahua, mga kabalitan. Pinutulan ako ng oras itong, ewan ko, ano pangalan? Lopez pa? Attorney Lopez? Oh, pinutulan niya na ng oras. Eh, nagpapaliwanag pa nga eh. Kasi nga, nagpapaliwanag siya dahil tinatanong ho siya ni Mr. Kiyon Fernandez. Eh ngayon siguro, pahiya sila sa sagot ni Attorney Lopez. She never take her oath. So, Mr. Chairman, first, I move that we strike out all, on record, all the statement being made by the good attorney. Seconded. And second, Mr. Chairman, I move that we excuse the good lady attorney in this room and to request the SAA to escort the good attorney outside of this room. So move, Mr. Chairman. Seconded. Ayun, nakikita na ho natin mga kabitan na umalis na ho si Attorney Lopez. Sinipa na ho, pinalayas na ho dyan. At hindi man lang binigyan ng due process. Nagpaliwanag siya, pinutulan ng oras. Danagan, Balita News Update. Alright, magandang araw mga kabitan. Welcome back na naman ho sa ating palatuntunan, reaction video. Dito lang ho sa Danagan Balita YouTube channel. Sa mga bagong salta, sa mga bagong dating, mga bagong nanunood dito sa ating palatuntunan ito, huwag pong kalimutan mag-subscribe agad para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At ngayon naman ho mga kabalitaan, panonoorin ho natin kung paano binastos ng Huwad Committee na ito itong isa sa mga abogado or tauhan ng Office of the Vice President. Pinalayas ho ito, sinipa ho ito. Ang siste kasi, hindi ho inangat yung right hand nitong abogada ng isa sa mga abogada ng Office of the Vice President. Dahil sana mag-take oath sila, ngunit yung isa ay hindi inangat yung kamay. Ngayon, tinanong ho ito ni Mr. Kiyon Fernandez kung bakit hindi ho niya ni-raise yung kanyang right hand para manumpa ho mga kabalitaan. So nagkaroon ho ng pagkakataon itong abogadang ito na sumagot upang may paliwanag ho niya kung bakit at anong dahilan ayaw niya pong manumpa. Noong nagsalita na ho itong abogadang ito mga kabalitaan, mistulang biglang sumulpot ho itong si Paduano. At sinabihan pa naman mga kabalitaan na wala ho siyang karapatang magsalita kung hindi pa po ito nakapagpanumpa. Ngayon, ang tanong ho dyan, bakit ho tinatanong at hindi ho nila pinapakinggan kung ano ho yung explanation ng abogadang ito? Binabara ho nila at binabastuso at kalaunay, sinipa ho nila papalabaso sa naturang pagdinig. So ngayon, kung itong sitwasyon na ito mga kabalitaan ay lagi na lang ganito, sana hindi na lang sisipot itong mga inibitahan nilang resource speakers. Kasi wala naman nung patutunguhan yung investigasyon na ito. At hindi rin naman sila talaga pakikinggan. So saan na po ba ang tinatawag nating transparency? Kung meron ho silang moral decency ho dyan, ba't ginagawa ho nila yung pambabastos sa kanilang mga invited resource speakers o kahit sino man dyan nasa salang? So dito ho natin makikita mga kabalitaan, isa ho itong patunay na ang investigasyon na ito ay talagang pamumulitika mga kabalitaan. Narito, panoorin ho natin, kayo na pong humusga, kayo na pong mag-comment, ilagay niyo po sa comment section kung ano po yung hinaing ninyo at masasabi ninyo sa mga ginagawa ho ng chairperson ng Huwad Committee na ito mga kabalitaan. Mr. Chairman, I'm just wondering why attorney, what's the name of that person? Attorney Emily Emily Torrentira, refused Your to raise her hand for the oath taking. Can we ask her why she refuses to take her oath? So klaro ho mga kabalitaan, panoorin niyo po, tinatanong ho ito ni Mr. Kiyon Fernandez, itong abogadang ito, kung ano yung rason ba't ayaw niya pong manumpa. Mr. Chair, You can Your all sit down, Honors. ma'am. Upo na po. Thank you. Bakit Your daw po Honor. ayaw ninyo mag-take ng oath? No, Your Honor, I am not refusing to take the oath. Prior to being asked
to take the oath, I was trying to explain, Your Honor, that I am not an invited resource person. Second, that I have only been asked now to explain why there was no receipt for subpoena for the persons who are not present here. That is what I'm trying to say, Your Honors, respectfully. I just wanted to explain that as part of the Legal Affairs Division of the office, I wanted to explain why we did not receive. In accordance with the rules governing inquiries in aid of legislation, wherein the rules of court suppletorily applies, Rule 14 in relation to Rule 21 of the Rules of Court, Your Honors, personal service must be made to resource persons who are being issued subpoena. With that, Your Honor, they being not present in the office at that time, no person can receive on their behalf, and hence, there will be no proper service. Respectfully, Your Honors. So ngayon ho, tameme ho yung mga huwad committee na ito, mga kabalitaan. Siguro nag-iisip ho ito kung anong sasabihin nila kasi nga pinapaliwanag lang nito na wala ho silang natatanggap na receipt at wala hong person na tatanggap ho doon at tumanggap ho doon. Kaya ipiniliwanag niya lang ho ng husto. At hindi ho siya invited, one of the invited resource speakers. Kumbaga pumunta lang ho sa dyan para ho ipaliwanag niya lang. At wala hong, hindi ho siya pumunta dyan para sumagot sa mga tanong. Kaya hindi ho siya, hindi niya ho inangat, hindi ho siya nanumpa dyan mga kabalitaan. So tuloy ho tayo at panoorin ko anong mangyayari sa pinakahuling video. Well, we accept that that guidelines, no, that you mentioned a while ago. But you all know that this is an aid in aid of legislation. And the reason why we are trying to course this invitation to the Office of the President, we discussed this lengthily already. And the testimony of Attorney... Hinto muna natin ito mga kabalitaan. Stop muna natin itong si Mr. Kiyo Fernandez. Kung matatandaan natin, sila ay nagpalabas ng statement na silang dalawa ni Abante ay hindi na ho dyan dadalo sa hearing na yan mga kabalitaan. Dahil nga po sa kinaharap nilang complaint laban ho nitong si Colonel Grijaldo dahil sa kasong pang-uudyok na magsisinungaling ho sa hearing kung saan para ho idiin lalo ang Duterte administration. Sa kanilang akusasyon patungkol ho ito sa reward system ng kapulisan. So, ang tanong ho dyan, saan ba humugot nitong kakapalan ng mukha nitong Mr. Kiyo Fernandez? Nagsalita na ho siya na talagang lilisanin nila muna yung pagdinig na yan sa Huwad Committee. Pero ba't present po itong Mr. Kiyo na ito? So talagang makapal yung mukha mga kabalitaan. Kasi nga, baka nanghihinayang ho siya sa allegedly, ayon pa, na makakatanggap sila ng 10 million bawat isa sa hearing na iyan mga kabalitaan. Sa unang upload nating video talagang kikiskisan ho ito. Hindi lang kikiskisan ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, kundi kikiskisan po ito sa mga butante nila dyan sa Laguna. Lalo na yung anak nitong si Dancel Fernandez. Lopez is so important to us. And also si Pajarda. And I think, Mr. Chairman, with this kind of explanation that being manifested by Attorney Tolentino, as much as we accept that premise of her, but somehow we are all guided with moral decency, no? Guided daw sila mga kabalitaan ng tinatawag nilang moral decency. Ang kapal ng mukha nito mga kabalitaan. May nalalaman pang moral decency. Kung sila nga hindi nga nila pinahalagahan yung kanilang resource speaker diyan. Binabastos nga nila. Sinisigawan pa, lalo na si Representative Paduano. Dinadaan sa sindak. Itong mga resource speaker naman, siyempre natatakot baka ma-cite in contempt. Kawawa naman ho yung pamilya ho nila.
Wala pang nakahanap ng katapat nitong mga ulupong na ito, mga kabalitaan. So, moral decency, guided daw sila ng moral decency. Simulat sa pool pa, ay wala na ho tayong nakikitang moral decency sa mga ulupong na ito, mga kabalitaan. Dahil nga sa kanilang plano na patalsikin ho sa pwesto, i-impeach nila sa pwesto itong si VP Sara Duterte. Maraming problema ho dyan sa kanilang lalawigan, hindi nga pumupunta. Saan na ba yung si Atras Abante, yung mukhang manyakis, mga kabalitaan? Buti nga, may hiya pa yung si Abante. Itong Mr. Kiyod na ito, ewan ko, saan ba nilagay yung hiya nito, mga kabalitaan? Somehow, sana Mr. Chairman. naman, umattend naman po sila dito kahit na sabihin po natin that, yun nga po, ito po yung sinasabi nung inyong minention a while ago, but I think somehow sa akin personally that is not accepted. And isang tanong lang, attorney. Ano Have ba? somebody told you Ano ba? That is not accepted or that is not acceptable? Saan ba talaga? Ano ba talaga? not to accept all those invitations? No, Your Honor. It was a... So it's- it is in accordance with the rules, Your So Honor. it's your own Attorney, volition. we will recognize you later because hindi po kayo nag-take ng oath. Di ba? Tingnan nyo itong si Chihuahua, mga kabalitaan. Pinutulan na ho ng oras itong, ewan ko, ano pangalan? Lopez pa? Attorney Lopez? Pinutulan niya na ng oras. Nagpapaliwanag pa nga eh. Kasi nga, nagpapaliwanag siya dahil tinatanong ho siya ni Mr. Kiyon Fernandez. Ngayon siguro, pahiya sila sa sagot ni Attorney Lopez. Ngayon, pinuputulan ng oras. At mag-break pa yan, ha? 1 minute or 5 minute break pa yan siguro maya-maya ho. So ganito ho sila, mga kabalitaan, kung sa tingin ho nila na talagang babaldahin ho sila sa sagot mula sa kanilang mga tanong, ay talagang puputulan ho nila ng oras yan dyan sa komitibang ito, mga kabalitaan. Okay na po. Mr. Chairman. You have already said your piece. Thank Mr. you, Your Chairman. Honor. Congressman May I Paduano, ask you're the recognized. good attorney, what is your role in this? You are not invited, but you are present in today's hearing, and you never take your oath. As Why? legal counsel. What is your presence? Mr. Chair, Your Honor, I am the Chief of Legal Affairs of the Office of the Vice President. So, I am here to represent the institution. Siya po pala isang Chief Legal Officer po ng Office of the Vice President. So kaya ho siya nandoon. I don't know kung invited ba ho ito, pero pumunta ho sila. At hindi ko alam kung nasa Shokos order ba itong abogadang ito, mga kabalitaan. Panoorin ho natin, tuloy ho natin, mga kabalitaan. Your Honor. so you are here to represent the institution. You should, before talking, you should take your oath. Because that is on record. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung kamaliang ito. Tingnan niyo pong kabalbalan nito, mga kabalitaan. Kaya nga ho siya nagsalita ho dyan dahil nga po ay tinanong muna siya ni Congressman Kiyod Fernandez. Kaya dahil hindi ho siya nanumpa at tinatanong ho siya, nagpapaliwanag din po. Para masagot ho yung tanong ni Kiyod Fernandez ay of course sinasabi niya. Nagpapaliwanag siya. Pero itong si Representative Paduano ay talagang sinasabihan na you are not hindi ka pa nakapag-oath kaya wag ka munang magsalita. Hindi ka namin i-recognize. Tama ho ba 'yun? Nakikinig ba sa tanong ni Fernandez itong si Representative Paduano? Niya babarahin at puputulan ng oras diyan, mga kabalitaan? You're a lawyer. You know that. You cannot speak until you take your oath. Yun nga sabi nagtatanong nga si Fernandez kaya ho nagsasalita siya. Hindi naman ho siya nagsalita diyan, mga kabalitaan, di ba? Nakatayo nga lang kaya tinatanong ho siya ni Fernandez, ba't hindi ka nanumpa? Pakiliwanag nga. Nagpaliwanag na. Ngayon, ito na naman si Paduano, sabi na huwag ka muna magsalita diyan kasi hindi ka pa nakapag-oath. Otang na loob. That's the rule, internal rules of this House and this committee. You cannot speak unless you take your oath.
Ganyan ho sila dyan mga kabalitaan sa HUAD Committee kung paano ho nila babasusin yung kanilang resource speaker o yung mga ini-invite o yung mga dumalo ho dyan sa pagdinig na yan mga kabalitaan. So makikita niyo po ang kabalastugan ng mga HUAD Committee na ito. Ha? Hindi naman lang ginagalang mga kabalitaan, dinadaan sa sindak ho ni Representative Paduano. Sana binigyan din ng pagkakataon na may palawanag ng gusto. No? Kasi alam naman ho natin kung saan ho patutunguhan itong investigasyon na ito. Kasi pag hindi ho kayo naniniwala sa mga sagot ho nila, malamang sigurado ho, i-cite in contempt ho kayo kung hindi ho kayo sasang-ayon sa kanilang mga gustong mangyari at gustong sasabihin laban ho sa ating dating Presidente Duterte. So ano nangyari? Wala. Pambabastos na ho yung nangyari dito mga kabalitaan. Entrada pa lang ho ito sa kanilang pagdinig. Pero nagkakaroon na ng masamang vibes mga kabalitaan dahil nga po si Representative Paduano, ugali niyo na ho itong manindak ho. Sanay ho kasi ito dahil ano ho ito, chairman at founder ho ito ng RPA-ABB. Kaya siguro military style ho ito at may sapat na training din ito sa kung sasabihin natin military training, meron din ho itong mamang ito. May parang sundalo din ito kasi may mga kasamahan ho itong mga armado ho. Kaya naninindakot, dinadaan niya ho. Nakalimutan yata ni Representative Paduano na kongreso na ho ito. Hindi ho ito sa kanyang kampo. Kaya wala ho tayong magagawa. Ganyan ho talaga si Representative Paduano. Naninindak ho. Kung wala pa naman akong nakikitang sumasagot nito ni Representative Paduano. Hindi pa ho nakakahanap ng katapat nito mga kabalitaan. Hayaan na ho natin ito si Paduano kasi ganyan ho talaga yan. Talagang matapang, may pagka-ala Duterte din eh. Pero believe din ako sa mamang to kasi yung paninindigan ho ito, pag sinasabing ayaw niya talaga. Yung mga ibang mga diyan, ibang mga tawag dito, mga kongresista, kung ano po yung mga pinag-uusapan, yun doon lang, hanggang doon lang, hindi na lalagpas, baka magkamali. Ito walang sino mang makapagdikta diyan na itong sasabihin. Pero subalit ay kakampi pa rin ho at kasama pa rin ho sa plano na patalsikin itong ating Vice Presidente Sara Duterte mga kabalitaan. Or else, I will move to excuse you in this room. Basag-basag na yung mic, over mode na mga kabalitaan dahil nga ang lapit na, tapos sumisigaw eh. Gumaganon pa siya, tapos sumisigaw eh. Masisira na yung mikropono dyan. Your Honor, if I may, Mr. Chair. Point of order, Mr. Chair. What is your point of order? Yeah, I take the position of Congressman Paduano. I really don't know why she's here. Has she forwarded any explanation written as to her attendance? Hindi, Mr. Ma'am Chairman, No, Mr. Chairman, Mr. Chairman. Mr. Chairman, a while ago, she was trying to tell us that she is the Ano raw? A while ago, she was trying to tell us. Andyan ka na naman. Yung English mo naman, ayusin mo nga naman dyan na Mr. Kiyod Fernandez. Magsasabi ka pa naman na a while ago she was trying to tell us. Parang mali yata yung grammar dyan eh. Parang pinatunayan mo tuloy yung sinasabi ni sino ba yun? Attorney Panelo. Na sana mag-aaral ka muna, pag-aaralan mo muna para maging yung English grammar mo dyan. Magtagalog na kasi. Tama ba mga kabalitaan? She was trying to tell us yung yung insekto, yung masakit pag dumapo sa balat mo talagang napakakati. She was trying to tell us. Ulitin nga natin kung tama ba yung narinig ko. Sige nga. tell us that she is Hindi, dito. Forwarded any explanation written as to her attendance? Hindi, Mr. Ma'am Chairman, Sec. Mr. No, Chairman, Mr. Chairman. Mr. Chairman, a while ago, she was trying to tell us that she is the representative. Ayun nga eh. Talagang yun ang narinig ko eh. Kayo, ano bang narinig nyo dyan? Kasi sabi niya, she was trying to tell us eh. Mali na naman yung English grammar ni Mr. Kiyod Fernandez.
Again, sa tatlong pagkakataon, no, ate, papakinggan ho natin. Baka ako lang baka yung pandinig ko lang yung may problema. Sige, pakinggan ho natin. Hindi, Mr. Comsec. Chairman, Mr. No, Chairman, Mr. Chairman. Mr. Chairman, a while ago, she was trying to tell us that she is the representative of the Talagang iba. Last na to para matapos na to mga kabalitaan. Napaka parang masagwa pakinggan eh. Hindi, Mr. Chairman, Mr. Chairman, Mr. Chairman. Mr. Chairman, a while ago, she was trying to tell us that well, she ganun is nga. the Ganun nga yung sinasabi, she was trying to tell us. So, wala tayong magagawa. English niya yan eh. Fernandez-Webster Dictionary yata yun galing. Sariling diksyonaryo ng mga kabalitaan. Itong si Kiyod Fernandez, mga kabalitaan. Tuloy tayo. representative of the office of the Vice President. And if you are the representative of the Vice President, you have this reason to take your oath as well. But other than that, Mr. Chair, before we can even proceed to asking her to take her oath, has she communicated officially to the committee that she is indeed representing the office of the Vice President? Is there any letter whereby Attorney Tolentino is given authority to represent the office of the Vice President, Comsec? None, Your Honor. Did you submit your authority? If I may, Your Honor, respectfully. Yes, please. Mr. Chair, can we just call for a 5-minute suspension? Kausapin muna natin kung ano ba talaga kasi 5-minute suspension Mr. declared by the chair. Mr. Di ba? So, ayun, hindi na pinaliwanag, hindi na binigyan ng sapat na oras para magpaliwanag sana itong abogadang itong mga kabalitaan. So wala ka talaga magagawa. Tama ho yung suspetsa ho natin dyan na pag talagang yung sagot nila ay hindi ho nila yung sagot ng mga resource speaker o sa mga dumalo ho dyan na hindi katanggap-tanggap para sa kanilang sarili, talagang babarahin ho kayo. Ha? Babarahin ho talaga kayo, hindi tatanggapin yan. Baka kung nanumpa ito pag nagsinungaling, baka ma-cite in contempt na ito mga kabalitaan. Ha? So ganun ho dyan sa Huwad Committee. Kung gaano ho ka bastos, kung gaano ho ka balasobas, kung gaano ho ka walang hiya, kung gaano ho ka baboy, kumpleto na ho dyan sa Huwad Committee na yan mga kabalitaan. Kumpleto Ricardo ho sila dyan. Kumpleto Ricardo ho sila dyan. Paano ho babasusin nila yung mga invited speakers ho nila or resource speakers or yung mga dumalo ho dyan. Kaya itutuloy ho natin to, tatapusin na ho natin to para makita nyo po paano binastos itong si Attorney Lopez. Chairman. Congressman Paduano. Thank you, Chairman. Anyway, Mr. Chairman, first and foremost, since the good lawyer has no written authority coming from the Vice President, second is that she never take her oath. So, Mr. Chairman, first, I move that we strike out on record all the statement being made by the good attorney. Seconded. There's Bilis pa kasi candid, no? Ganun ho sila eh. One for all for one. Parang walang makalusot ho. Para hindi ho sila maisahan. Kasi mga sigurista rin tong mga ulupong na ito mga kabalitaan eh. Talagang napakasigurista ho. Hindi ayaw nilang malamangan eh. Ayaw ho nilang payagan yung resource speaker nila or yung dumalo ho dyan na magpapaliwanag na sila ay matatamaan ho. Kaya ganun-ganun na lang, basta-basta na lang babastusin nila yung kanilang mga bisita dyan. motion raised by Congressman Paduano, duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. And second, Mr. Chairman, I move that we excuse the good lady attorney in this room and to request the SAA to escort the good attorney outside of this room. So move, Mr. Chairman. Seconded. There's a motion to excuse the good attorney from this room, which is duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Mr. Chair, if I may respectfully request... You're not, you're out of order. You're not Yung kanila, yung COMSEC nila nagsasalita, patayin daw ng microphone para hindi daw makapagsalita itong si Attorney Lopez. Kahit isa rin to eh, no? Isa rin tong ulupong na ito mga kabalitaan. Itong COMSEC ko nila. Tuloy ho tayo.
Pinalayas na ho dito yung One si Atty. minute Lopez. suspension. Iniskurtan ho yan dyan ng kanilang mga Sergeant at Arms. Tama ho ba? Sergeant at Arms ba yung tawag nila dyan? So, yung tinitignan ho nila, hindi lang ho nakikita ho natin sa camera. Maya-maya ho, ipapasilip po yan. Paki-excuse na lang po yung... Paki-excuse na lang po muna yung ating abogado. Nagsalita na si Chihuahua. Hindi ka naman nanalo sa susunod yan. Kalaban mo na si Yorme. Tandaan ho yan, Chihuahua. Chihuahua! Itong si Suarez naman, napakalaking mama, pero yung boses parang duwende. Doble yung combination nito, kaprit duwende. Kasi yung katawan, napakalaking mama, yung boses, napakaduwende. Itong isa naman tong nakatayong abogado, parang ano yata, ano ko lang to parang may something sa sarili nito parang kaduda-duda rin Yung bagito dyan, yung nakatayo, nakasalamin. Matalino din yan. Ayun, nakikita na ho natin mga kapitan na umalis na ho si Atty. Lopez. Sinipa na ho, pinalayas na ho dyan. At hindi man lang binigyan ng due process. Nagpaliwanag siya, pinutulan ng oras. Hanggang doon na lang ho mga kabalitaan. Yung ating ipinapakita sa inyong video. Di ba? Nakakawala ng respeto. Saan po ba yung sinasabi lang guided ho sila ng moral decency dyan sa WAD committee? Di ba? Hindi man lang nagpaliwanag. Kung tutusin, pwede ho nila sabihin, o sige ma'am, pakipaliwanag ho at pagkatapos ho ng inyong paliwanag, pwede na ho kayong umalis para may pagpatuloy ho namin yung pagtatanong sa invited resource speaker ho namin dyan mula sa office ho ng inyong Vice Presidente. Ganun ho sana mga kabalitaan. Kaso, ayaw ho talaga nilang papakinggan at ayaw ho nilang marinig kung ano po yung legalidad na paliwanag ho na binibigay ho nila at sinasagot to nitong abogadang itong si Lopez sa tanong ho mismo sa kanilang kasamahan dyan na si Mr. Keyod Fernandez mga kabalitaan. Wala na ho talagang patutunguhan to. Lahat na kung sino hong dadalong resource speaker na kaanib ho or kaalyado ho ng ating Vice Presidente or even sa ating former President Rodrigo Roa Duterte, wala ho kayo talagang magagawa. Anyway, may 3 taon pa, makapagpahinga na ho yung iba dyan at sige lang, ipagpapatuloy lang ho natin, pagbibigyan ho natin sila dyan. Kasi yung tingin ho kasi nila sa sarili nila ay nagustuhan ho ng taong bayan yung kanilang pinanggagawa ho dyan. Hindi ho nila nakikita na talagang lumilihab na ho sa galit itong mga taong bayan, lalo na ho yung mga aktibo sa social media na talagang nabubwisit na ho sa mga ulupong na ito. Kaya darating ang araw, darating ang panahon, babawi ho tayo, babawi ho si Sara Duterte. Kung papalarin manalo sa 2028 presidential elections, sila naman ho yung haharap dyan, lilitisin sa Kongreso.